Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa buong 2 weeks? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong ma-pick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay lalaki. Sa kwento na to, ay yung lalaki in a relationship pero hindi siya masaya. So, dahil hindi siya masaya, eto, nag-cheat siya. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ngayon, nung nag-cheat siya, malamang-lamang nag-separate sila kasi hindi man to lalabas kung ano. Walang separation. Kaya lang sa case na to, gusto niyo mag-say sorry. Kaya lang, yung apology niya ay ayaw tanggapin dito. Nung karelasyon niya. Kasi nga, pinagtaksilan siya. So, mahirap mag-forgive. So, sa madaling salita, whether nangyayari na nga to o mangyayari pa lang. Yung lalaki, yung mag-a-apologize, siya rin naman kasi yung may kasalanan, di ba? Ngayon, iisa lang yung direksyon. Hindi tatanggapin ang apology. Anyways. Pero tingnan natin, ano bang klaseng ano to? Deception. Pwede rin namang sa pera lang. Di ba? Malawak kasi yung topic ng deception eh. Saka ano, 5 of Swords. Pwedeng ito yung ano, main cause ng separation o pain. Selfishness, conflict, aggression, argument, fear of failure, self-sabotage, anxiety. May ano pa yan eh. Lack of commitment. Wala pala dito yung deception. Pero meaning din niya ay deception. Lack of commitment, deception, lack of communication. Ano pa ba? Naubos na yung ano ko. Tak knowledge. Nanalo sa dirty way. Karoon ng somewhat tension o sneakiness. So again, alin man sa mga yon ang cause ng separation, okay. Pero kung mag-sorry man siya, hindi nga tatanggapin. Ito yung ano. Zodiac sign ng person. Pero mas maganda kung ano, specific to. Ay! Literal na ang deception kahit anong gawin ko. Ayoko kasing ano, maging bias in a way na pag deception, cheating agad sa relasyon. Betrayal ng trust, sabagay, in a relationship naman siya. So, more like romance yung tinakbo nito. Deception talaga. So, dami nung sinabi ko, deception talaga. Dishonesty yung ano. Betrayal pa nga. Yung pinaka main cause. So, wala kahit anong gawin ko, doon talaga tumungo. Anyways, ito yung partner. Partner ng Sagittarius. Cancer. Gemini. Ano to? Aries, Scorpio.
Ay, kung di man to tumama sa inyo, eh, di baka dun sa kakilala nyo. Ihabol ko to. Ihabol ko to, Sagittarius, Aquarius, Sagittarius ulit. At ang huli, eto clue. Iba pang information. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Kuha tayo ng 4. Brown ang mata, o contact lens. Mahilig sa itim na damit. O baka uniform ay all black. May peka sa mukha. O sa katawan. Maputi. Oh! Wow! Naubos ng aso ko yung pagkain niya. Very good. Ay, masyado palang siksik sa part na to. Baba tayo ng ibang information. O ibang senaryo. Ano pang pwedeng mangyari sa loob ng 2 weeks na to? Baliktad sila lahat So, paano to? Eto, may gustong makipag-ayos. Ang main problem ay probably jealousy. Jealousy. Dispute. Communication in general. Like miscommunication, misunderstanding, or lack of communication. Ngayon, obviously, dahil sa nangyari, may naging sad. Kaya lang, baliktad to. So, ang dating sa akin, galit eh. Galit. Kaya tong reconciliation, malabo. Anyways, syempre di naman lahat ay tatamaan. Ng reading na to. Pero again, meron tayong specific indicator. So, para malaman nyo kung para sa inyo, yun nga. So, sabi dito, eloquent, untrustworthy, insolent, theft, oppressive, dispute, jealousy, delays, frustration, miscommunication, misunderstanding, lack of communication, ano pa ba? Lack of love. Kasi arrows of love yan eh. Di na siguro sweet. Kaya yun, naging sad. Pero again, kung may mag-apologize man,
Kung mag-apologize man yung nag-cause ng pain, malabo ang reconciliation. Kasi galit. Masama nga ang loob dito. Anyways, ito yung clue. So, pwedeng tumama sa inyo o sa person nyo o sa kakilala. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, ba't nandito to? Teka. So, naghalo-halo na dito. Ang dami ko kasing cards na ginagamit. Anyways, ulitin natin. Ito yung person ng Sagittarius. Kapwa niya Sagittarius. Leo. Taurus. Kung halimbawa, hindi tumama sa inyo, di baka sa kakilala nyo o idol nyo. Aquarius. Scorpio. Isa sa water sign. Cancer. Scorpio Pisces. Dito, huli. Clue. Iba pang clue. So, 4 na clue. Pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala nyo. Mahilig mag-makeup. Pag ganyang redhead, literal na red ang buhok. Or orange, reddish, brown. Ginger head. Yung parang ganon. Yung malaluya. Ma-orange. So, ganon. Red, orange, brown, reddish brown. Basta ganon. Ma-violet. Burgundy. Ganun kulay. Purple. So, may someone na ganun ang kulay ng buhok. Ano to? Sharp face. Payat malamang kasi maanggulo So, tulad nito, tingnan mo, mababa, mapanga, may cheekbone. Kita yung cheekbone kasi sharp nga yung face. So, probably payat yan. Kitang-kita yung angle ng mukha. Ayan, hulog na to. Kulot ang buhok. Pero pag gantong case, sobrang kulot. Naging afro na yan. So, may someone na ganyan. Alin man dyan, ha? O, pwedeng ganito lang ang buhok. Kulot. Basta kulot. O, sobrang kulot. O, wavy. Ngayon. Dito tayo sa susunod. Ano pang masasabi nito? Letter. So, communication mula sa malayong lugar. O, communication mula sa abroad. O, tao sa abroad. O, parang information, letter, announcement, declaration. O, mula sa foreigner, pwede rin naman. Communication mula sa foreigner. O, nasa foreign land. So, mukhang nasa abroad. On news. Nakakatanggap ng news mula sa abroad. Pwede rin namang ang message ang laman ng message ay all about transformation, transition, change in general. So, pag-level up ng something. Ngayon, iba pang case, ka-LDR to. Baka mensahe mula sa LDR kung nagkakalabuan. O sabihin natin, hindi na sila nag-uusap.
May someone na taga malayong lugar. Regardless kung abroad yan o isang lupalop ng Pilipinas, pero malayo nga. Magkalayo yung tao dito. So, makakatanggap ng mensahe mula sa taong yon na nasa malayong lugar. O someone na hindi na nga nakakausap. O baka yung mensahe ay all about car. Vehicle ba? All about vehicle? Pwede rin. Anything na may kinalaman sa vehicle. So again, information, news, announcement. Pero yung downside nito, ang laman ng mensahe ay all about separation. Oh my God. Yun yung downside. Pero doon pa rin tayo sa positive. So, ang laman ng mensahe ay may mag-visit. Whether kayo yung mag-visit o may someone na mag-visit sa inyo. All about traveling. O tungkol sa bakasyon. Plano tungkol sa bakasyon. So, whether naka-schedule na to, migration, o mapag-uusapan lang. So, ito daw yung plano, ganyan. Someday, balak magpunta ng UK o ganyan. Ito yung pangarap, gano'n. So, like, mapag-uusapan. Pwede rin itong may mensahe na matatanggap yung iba sa inyo at ang mensahe ay all about memories. O may someone na nagiging nostalgic o may namimiss. So, pwedeng may someone from the past o sa malayong lugar na maaaring mag-message sa inyo dahil na-miss daw kayo, ganun. Pwedeng ganun yung scenario. O ang laman ng mensahe ay pwedeng all about pag-try ng something new. Homesick pwede rin kung nasa abroad. Yun yung mensahe na homesick daw. O gusto na niya umuwi ng Pilipinas. Pwedeng ganyan. O ano pa? Wala na akong isip. Ngayon, pumunta na tayo dito sa susunod. Ay, wala ito. Mamaya pa yan. Pero kung ito ay communication mo like papel. So, sulat na grabe rin, no? Uso pa ba yun? Yung sulat na ipapadala. Naka-envelope. Who knows? Pwedeng text din naman to. Text, chat, email. So, communication. Pero doon, hindi siya call. Pero kung bird yan, call. Pero hindi siya call eh. More like may record. Mare-record ba? May evidence gano'n.
Tinatago ko lang to sa isang deck at sa gamal. Masikip. So again, ring at 3. Ano meron dito? Engagement na yan. So, whether kayo mismo to o someone na malapit sa inyo, ay maaaring ma-engage. O baka idol nyo. Magulat na lang kayo, marinig nyo sa balita. Na-engage na nga. So, yun ang pwedeng mangyari sa 2 weeks na to. Engagement o signing ng contract, agreement. Actually, ibang case nga reconciliation din, possible din dito. Magre-reconnect kasi may tendency ng reconnection. Ngayon, kung kasal naman sila, kasal na talaga, buo naman. Buo pa rin sila. Pero, syempre, maganda kung specific tayo. Sino yung buo? Kasal na buo pa rin ang samahan sa 2 weeks. Pisces ulit. Scorpio. So, doon lang tatama yung sinabi kong buo pa rin ang samahan kapag kasal. Ngayon, ibang case, ring. Ano pa ba tong ring na to? Engagement, reconciliation, reunion. So, hindi naman to literally pang relasyon. Pwede ring reunion ng mga magkakaklase, dating magkakatrabaho. So, all of a sudden, bigla sila magkikita somewhere. So, may tendency na ganun. Ngayon, sabihin natin yung iba ay probationary. So, may tendency ma-permanent na. Kasi, di ba, dati, ang alam ko, 1 month to 6 months, 5 months pala. 1 month to 5 months probationary. Pag tumungtong ka na ng 6 months, may evaluation na. Tapos doon mo malaman kung marirenew ka ba. Pero pag na-renew ka, edi permanent. Ewan ko ngayon, ha? Kasi dati pa yun, 2018, tagal ng panahon. Kaya na nang alam ko. Mali ko ano na ngayon, 2025, kung paano processing. Pero kung ganun pa rin, may iba nga sa inyo na magiging permanent na. Paano kung job order? Baka ma-promote na sa casual. So, case-to-case basis. Kasi may iba na nasa company, private, di ba? May iba naman nasa government. Ngayon, kung may nangako sa inyo, mulay tutuparin. Kaya lang hindi agad-agad. Kasi ang tree ay para siyang waiting card. Hindi siya agad-agad lalaki. Di ba? It takes time. Bago siya mag-bloom. O ma-reach niya yung potential niya. Pinaka-potential. Growth. O basta ganyan. Patience card din kasi ito So, pag patience, may waiting period, di ba? At kapag naging patient nga, may reward. Yan ang dating dito.
So, yung iba sa inyo magkakaroon ng partnership, endorsement, advertisement, o baka yung idol nyo. Anyways, ang hirap eh. Pumunta na tayo dito sa pinakahuli. Wala nga maisip eh. So, basahin ko na lang tong part na tong. Kuha ko dito ng 6. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Follow your dreams and the help will find you in unforeseen ways. Ito, listen to your intuitive signals. They are real and will guide you in the right direction. Make some time for friends. Your spirit sparkles when you connect with what you love. Only in the darkness can we see the stars. At ang huli, it's okay to have needs and to fulfill them. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.